Office of the Governor, ang pagre-resign po, mga kababayan, ni Governor Gwendolyn F. Garci sa PDP wala nang laban, mga bossing. O yan ha. PDP walang laban. Alam naman po natin, ang impluwensya po ng gobernador ng Cebu, mga kababayan. Oh, nakasulat dito, Honorable Jose Alvarez, ang presidente ng Partido Demokratikong Pilipino. Walang laban. Wala na po yan, ma'am. Wala na po yung laban. Tinanggal na po nila. Kumbaga, rebranding siguro yon. Dear President Alvarez, please accept this letter as formal notification of my resignation as a member of PDP Laban. Effective immediately. Mga kababayan. Immediately, ano po? Alam nyo naman po kung ano ang mismong partido ni Digong, mga kababayan. Robin Padilla, Bato de la Rosa, Philip Salvador, etc., etc., Bungo. Oh. Di ba? PDP laban sila. So ngayon po, mga kababayan, ito bago ko basahin ito, hindi ko pa talaga totally nababasa, mga bossing. Bago ko basahin ito, ang unang pumasok sa isip ko, siguro wala na din talaga. Hindi niya na nagugustuhan kung ano yung mga nangyayari. Tapos biglang pasok pa. Kandidato natin, Philip Salvador. Mapupulaan tayo dyan. Ano? Madadamay tayong ibang miyembro ng PDP laban na parang, ano ba to? Basta taartits, kuha. Basta malakas sa tao o maingay sa tao, kuha. Ayun yung una ko naisip. Pero ito, mga bossing, basahin natin, ano? Effective immediately po ang pagre-resign. Recent event have made it clear that my continued membership is no longer tenable, specifically the complaint filed against me by Mayor Michael Rama, Vice President of the Visayas, with the Office of the President has created an irreconcilable conflict. The complaint stemming from my effort to safeguard the Cebu Provincial Capital Culture Heritage through a duly issued memorandum questions my judgment and integrity. While I am confident in the legality and ethical soundness of my action, the resulting of situation, including Mayor Rama, call for my suspension has made continued association with the party untenable. In light of these circumstances, I believe it is the best interest of both myself and PDP walang laban, that I step aside. Okay? Upholding my personal and professional value while avoiding any action that could be detrimental to the party is of paramount importance. The current situation has unfortunately created an environment where my continued membership would be inimical to both for the parties and myself. Despite this regrettable outcome, I remain grateful for the opportunity to have contributed to the PDP Walang Laban mission during my time with the party. I wish you and all members continue success in your endeavor. All members. Mukhang ramdam ko, hindi magsasucess sa pinaplano ni Philip yung kanyang pagtakbo, mga kababayan. So, eto nga daw po, mga bossing. Yung, tama ba? Preventive suspension doon kay Michael Rama, mga kababayan. Yun po, kumbaga parang usap-usapan, sinasabi nila na kaya nasuspendido yan kasi pinayagan yung mautog, yung hotdog ng mautog. Ano po, mga kababayan? Pinayagan daw po. Pero ang pagkakaalam ko, kung hindi ako nagkakamali, mga bossing, eto nilista ko po dito, na isa sa dahilan kung bakit may preventive suspension si bossing, dahil merong kinakaharap na illegal reassignment
Tapos yung number 2, yung withholding tax. Nakita ko po sa balita yon mga kababayan na merong mga tawag dito, staff. Matatanda nga yung iba, nabanggit pa nila, matagal na po namin hinihintay ito. Hindi po namin ine-expect na lalabas ito at magiging pabor sa amin. So matagal na talaga mga kababayan. At etong ibinibintang nila na kumbaga, binigyan daw po ng preventive suspension, mga kababayan, dahil daw po sa mautog. O ha? O ha? Eto po mga bossing, Chief Amo Sir, alam po natin ang impluwensya ni Gobernur, mga kababayan, sa Kabisayaan. Sabihin na natin Kabisayaan po, mga bossing. Ito po ay isa sa masasabi natin na talagang humihina at palubog na po yung barko. May nag-comment diyan kanina, nakita ko. Napalubog na po talaga yung barko. Kaya po yung iba, kailangan anuhin nyo, araling maigi. Ano po? Bakit tumalon to? Bakit umalis ng PDP tong si ganito? Lumipat doon, no? Tapos ramdam nyo pa din na talagang ang ang ano tawag dito? Yung kanyang tunay na panunungkulan o paninilbihan nandun pa din sa dating presidente. Baka mamaya yung lipat nito para lang mawala. Ano po? Para lang mawala, maging ma-etchepwera o mawala yung kanyang pangalan doon. Yan yung sinasabi ko po sa inyong kiss of death. Ano? Na dati po, nung panahon na tayo ay lagbo pa, bulag pa, nung panahon ng kampanyahan po, mga kababayan, dating Pangulong Duterte, ang may hawak ng titulo po niyan, mga kakamping o yung mga pink lawan na tinatawag natin dati. Pero ngayon, nire-respeto na po natin sila dahil po nakikita natin yung respeto nila sa ating Pangulo. Mga bossing, kumbaga pagka okay sa kanila yung Pangulo at nakikita nila na maganda yung ginagawa, saludo sila. Hindi na sila kumukontra, hindi na yung kagaya ng mga nandito sa kabilang panig na, hindi namin gusto yan. Kailangan kami nandito, kami sa upuan. Kanya-kanya silang paninira, mga bossing. Ramdam siguro ni Gwen na wala ng karisma sa masa si Digong. Kaya nagsisialisan na. Siguro madami pa po yan. At yung makita mo, yung kanilang mga sinasabi at marinig mo yung kanilang mga sinasabi doon sa hotdog ng mautog, mga kababayan, mawawalan ka talaga ng gana Siyempre, ikaw, bilang ikaw, ano po, na nanunungkulan ng maayos. Tapos masasabi, makikita ng sambayan ng Pilipino, yang si Gobernur, ano yan, kasama sa partido niyan. Itong nagsasalita na binibintang, puro pagbibintang. No? Mapapaalis ka talaga doon kaysa madamay ka, mga kababayan. So, ang nakikita po natin dito, mga boss, chief, amo, sir, mababawasan to ng malaki sa sa Kabisayaan po, mga kababayan. Mas hihina ito sa Kabisayaan po, mga bossing. Kung sa Davao nga kung taga Mindanao nga, may mga nagkokomento dito taga Mindanao ako pero nakasuporta ako sa Pangulo. Alam nyo naman po ang ibig sabihin nun, mga bossing, kapagka gano'n. Dahil hindi na po natin maikakaila kung ano yung gap between Duterte at Marcos, mga kababayan. Pag ikaw nagsalita na nakasuporta ako sa Pangulo, malamang sa alamang nun malaking porsyento nung pagkakasabi mo na yon ay kumbaga nasa side ka ng gobyerno. Di po ba? Philip Salvador, maawa ka naman at mahiya ka sa sarili mo. Be educated. Banatang ka ba naman? Hindi po ako artista. Hindi po ako doktor. Hindi po ako inhinyero. Hindi po ako lawyer. Artista po ako. Alam namin. Iaalay ko ang buhay ko dito kay Pangulong Duterte. Dito sila mag-rally, baka pwede.
pero baka batuhin na sila. Saan po ba yan, Sir Ram J? Lorelai, correct. I salute Kakamping. High regards. Sila nasa tama at suportado na nila si PBBM. Salamat naman. Mahal nila ang Pilipinas. Kahapon nga po, nagkaroon tayo ng, kumbaga, maliit na katuwa ang boto lang. Risa Ontiveros versus, kung kunyari, one-on-one. Sa hindi makaintindi, one-on-one lang po. Kunyari lang, example lang po, mga kababayan. Wala na, kunyari, talagang walang ibang kandidato. Inday Sara Duterte versus Risa Ontiveros. Ayan. Kunyari, yun lang ang talagang pagpipilian mo sa pagka-presidente. I-comment nyo dyan sa comment section, mga kababayan. Binabasa po namin yan. At ipopost namin kung ilan po ang naging porsyento ng boto kay BP Sara at ilan naging porsyento kay Risa Ontiveros po, mga bossing. Anyway, ako po ay may gagawin pa ulit, mga kababayan. 628 viewers. Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa ating channel. Doon sa kakapasok lang po, huwag niyong kalimutan. Pwede niyo pong panoorin itong live stream na to ng replay, mga kababayan. And bago po tayo lumabas, mga kababayan, pindutin niyo lang po ang like button para naman po mas spread ni YouTube ang ating mga ginagawang mga content. Ma'am Maite Baisa, Ma'am Lynn Hirakawa, maraming salamat. Tinabi, paalam po sa inyong lahat. Shout out kay Onares Jomaya.